Sandali po muna nating pinuputol ang ating serye ng pag-aaral sa aklat po ng Juan. At ngayon po ay magkakaroon tayo ng tinatawag na isolated sermon from First Peter, or letter of Apostle Peter, 1 Peter 3 verses 1 to 6. And I entitled this sermon, ang pinakamagandang regalo ni Mrs. kay Mr. Ang pinakamagandang regalo ni Mrs. kay Mr. Kung nakita nyo na po mga minamahal, mangyari po na magsitayo po tayong lahat bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Unang Pedro 3:1 hanggang 6, ito po ang salita ng Diyos. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanya-kanyang asawang babae. Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahihin na may takot. Verse 3, na wag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng mga pagpapahiyas ng buhok at pagsuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa, na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat ng unang panahon ay ganito naman magsigayak ang mga babaeng banal na nagsiasa sa Diyos na pasakop sa kani-kaniyang asawa, na gaya ni Sarah na tumalima kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon, na kayo ang mga anak niya ngayon, kung nagsisagawa kayo ng mabuti at di kayo nangatatakot sa anumang kasindakan. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po kayo mga kapatid. Again, our title, ang pinakamagandang regalo ni Mrs. kay Mr. Kaya pinapasok ko po lahat ng mga kababaihan dahil mahalaga po itong inyong marinig lahat. Kahapon po kaming mag-asawa ay pumunta sa isang mall upang hanapan po ng regalo yung mga tatay natin dito sa church, lalo na ngayong Father's Day. At napansin ko po na napakadaming tao sa mall kahapon, lalo na siguro mamaya, kasi may okasyon, merong Father's Day na pinagdidiwang. Pero naobserbahan ko po habang naghihintay akong umorder si Mrs. ng pagkain, nakikita ko po yung mga tao na naglalabasan, at marami po silang pinamimili na iba't ibang mga bit-bit, iba't ibang mga regalo po. At syempre alam ko na iyon ay karamihan para sa mga kani-kanilang tatay o kani-kanilang asawang lalaki. May bumili po ng t-shirt, may bumili po ng tsinelas, may bumili po ng tools na magagamit sa pagkukumpuni, meron pong bumili ng body bag, lalo na yung mga asawang nagtatrabaho sa labas. O yung iba naman bumili po ng pabango. Yan po yung mga naobserbahan natin kadalasang binibili. Now, hindi ko po minamasama mga kapatid yung mga regalong ito na inihanda ng mga taong ito o hinanda ninyo, for that matter, kung kayo po ay nakabili na ng regalo sa inyong mga asawang lalaki o mga tatay. Pero gusto ko pong makita ninyo mga kapatid na meron pong mas mainam at maganda tayong regalo, o kayo na mga kababaihang Kristiyanong babae, meron pong mas maganda kayong regalo na maibibigay kaysa sa pera o ano pa man pong material na bagay sa inyo pong mga asawa. And interestingly, mga kapatid at mga minamahal, yung regalo pong ito ay hindi magastos. Hindi po ito nangangailangan ng malaking halaga para inyong mabili. Hindi rin po ito mabibili sa mall o sa palengke. Ito po ay, ngunit ito pong regalong ito ay nagtatagal ng walang hanggan at meron pong eternal na pakinabang. Siguro kung meron kayong bibigay na regalo, yun na po yung pinakamainam. At magtatagal. Di po ba? Pag nabibili tayo ng damit, di ba? Excuse me. Ayaw po natin ng manipis. Di ba? Kung kayang budget, gusto natin branded para mas matagal gamitin ng ating ng inyong mga mister. Na mas lalong higit na gugustuhin nyo ito, malamang mga kapatid, kasi ito pong regalo na pwede nyo ibigay ay pangmatagalan, pang walang hanggan,
at hindi nasisira, hindi nabubulok, at hindi naluluma. Gusto niyo po bang malaman kung anong klaseng regalong iyon yung pwede niyong ibigay? So pakinggan niyo po itong mensahe na yun. Yan po yung makikita nating regalo sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayon sa unang Pedro 3:1 hanggang 6. Sa mga talatang ito, mga kapatid, makikita po natin yung tagubilin ni Apostol Pedro sa mga asawang babae na dapat nilang gawin sa kanilang mga asa-asawang lalaki. Ngunit wag niyo po munang i-disconnect. Baka mamaya si Christian, halimbawa, naku po, wala namang kinalaman sa akin yung sermon ni Pastor, wala pa naman akong asawa. O kaya yung si Nanay Lote at saka si Nanay Lydia, ako'y baon na. Paano ko i-apply itong mga pag-aaralan namin? Bagamat wala pa pong asawa at nawala na ng asawa, meron pa rin po kayong magagandang katangian na inyo pong pwedeng taglayin dito po sa ating pag-aaral. So wag niyo pong i-disconnect yung inyong sarili sa akin. Si Krisha, halimbawa, pwede mo ito anak tingnan bilang paghahanda. Pagka dumating na yung panahon na ikaw loobin na ng Panginoon, panahon na ng Panginoon na magkaroon na ng sarili mong asawa, so alam mo na kung paano ka dapat mamuhay, alam mo na kung paano ka dapat makitungo sa iyong magiging kabiyak. So, makinig po tayong mabuti dito dahil napakahalaga po ito sa buhay mag-asawa. By the way, baka nag-iisip kayo, naku, para lang sa amin, huwag kayong mag-alala. Next Sunday, hindi natin muna ulit itutuloy yung Gospel of John. Ang kakausapin ko naman po yung mga kapwa ko asawang lalaki. Para po masaya ang buhay. Wala kang magsasabing unfair. Kami lang ang sinabihan ni Pastor. Yung mga lalaki, hindi naman niya sinabon o hindi naman niya sinermonan. So, hindi naman po ako magagalit, mga kapatid. Gusto ko lang pong matuto ang bawat isa sa atin. So, pero primarily, mga kapatid, ito po ay address sa mga Kristiyanong babae na may asawa na. So, kung ikaw ito, makinig ka lalong mabuti. So, mapapasin niyo po yung talata, halimbawa in verse 1, na nagsimula po ito sa salitang gayon din naman. So, ibig sabihin yan, mga kapatid, may nauna po siyang mga sinabi na naging basihan ng mga sinabi niya ng verses 1 to 6. Kung papansinin po ninyo yung immediate context niya, halimbawa in chapter 2 verses 13 to 17, mababansin po ninyo dyan yung instruction ni Apostle Peter sa mga mananampalataya na makitungo ng maayos at magpasakop sa gobyerno. Kaya nga po tayong mga Kristiyano dito sa church, hindi po natin ini-encourage yung pagwewelga, pag-aaklas, pag-uunyon sa gobyerno, sapagkat ang turo sa atin ng Biblia, magpasakop tayo sa gobyerno. At yan yung makikita natin dyan. Pagdating po sa chapter 2, verses 18 to 25, nandyan naman po yung atas ni Apostol Pedro na makitungo ng maayos at may pagpapasakop ang mga alipin na mananampalataya sa kanilang mga pinuno o sa kanilang mga master. Pagdating naman po sa chapter 3, verses 1 to 7, which is yung ating teksto ngayong umaga, mababasa niyo po dyan yung mga pagtuturo o instruction ni Apostle Peter kung paano dapat magpasakop una yung asawang babae sa kanyang asawang lalaki. At pagdating sa verse 7, brief lang, maikli lang, kung paano dapat makitungo naman ang mga lalaki sa mga asawa nitong babae na pag-aaralan natin next week. So ang focus po natin ngayon ay yung nasa verses 1 to 6. Yung pagtuturo ni Apostol Pedro na magpasakop at makitungo ng maayos ang mga Kristiyanong babae sa kanilang asawang lalaki, lalo na kung hindi pa ito mananampalataya. Now, bakit po ba sinabi ni Apostol Pedro itong mga talatang ating pinag-aaralan? Alam niyo po kasi, mga kapatid, noong time po na to, nang sinusulat niya ito, ang mga Kristiyano po ay dumadaan sa matinding pag-uusig. Kung aaralin niyo yung historical background, si Nero, kung kilala niyo siya, Emperor Nero, sinunog niya yung mahahalagang establishmento sa Roma. Dahil siya ay obsessed na magpatayo ng mga bagong building. Nagalit yung mga Romano o mga citizens of Rome. Sa nangyaring malaking sunog kasi mahalaga sa kanila yon, at saka nadama yung kanilang mga ari-ari at mga kabuhayan. So para
At sinisisi nila si Nero. Tinaghinalaan nila si Nero, Emperor Nero, na may kinalaman na utak kung bakit nagkaroon ng malakihang sunog. So ang ginawa ni Nero para makatakas sa pag-uusig at sa paggalit, sa galit ng mga tao ng Rome, itinuro niya yung mga Kristiyano. Ay, alam nyo, ang may gawa talaga niyan yung mga Kristiyano kasi galit, di ba galit sila sa mga Diyos-Diyosan? So, kaya ang mga kawawang Kristiyano na walang kamalay-malay, sa kanila nabaling yung galit ng mga Romano. So, yan yung context niyan. Kaya, ang tendency ng mga Kristiyanong ginagawa ng masama, pinagmamalupitan, minumura, lumaban. Di ba yan naman ang ating instinct? Pagka tayo naaapi na, hindi tayo magpapaapi. Di po ba? Gaganti tayo. Kaya ginawa ni Apostol Pedro, o sinulat ni Apostol Pedro yung mga katagang ito. Mga kapatid, sinasabi niya, hindi kayo kailangan lumaban at maging bayolente. Hindi nyo kailangan maghiganti. Kailangan nyo makitungo pa rin ng maayos sa mga taong ito na umuusig sa inyo at gumagawa sa inyo, at kayo ay magpasakop sa kanila. Kasama na po doon yung pagpapasakop ng ng isang Kristiyanong babae sa kanyang hindi mananampalatayang asawang lalaki. So yan po yung context po niyan, mga kapatid. At dito makikita po natin yung mga instructions ni Apostol Pedro kung paano po dapat yung mga babae na Kristiyano makitungo sa kanilang asawang lalaki. At makikita nyo po dyan kung paano din dapat sila magpasakop o paano din po kayo dapat magpasakop. Na masasabi ko, mga kapatid, na ito po yung pinakamagandang regalo na pwede nyong ibigay sa inyong mga asa-asawang lalaki. At makikita nyo po maya-maya lamang kung bakit. Ano po ba yung una na pinakamagandang regalo, mga minamahal, na pwede nyong ibigay sa inyong mga asawang lalaki, lalo na kung wala pa po silang kaligtasan? Yung una po, mga kapatid, na punto natin, na nakita natin sa talata, dalhin sila sa Panginoon upang maligtas. Dalhin sila sa Panginoon upang maligtas. In verses 1 and 2. Ngunit paano po ba dapat gawin yon ng babaeng mananampalataya? Yan po ang tanong. Maaring isa po kayo sa nakakaranas na nagsisimula pa lang po kayong mag-share ng gospel sa inyong hindi mananampalatayang asawa, tinatalikuran na niya agad kayo. Ayaw na niya agad pag-usapan yung tungkol sa Diyos. Ayaw niya na agad pag-usapan yung tungkol sa relihiyon. Wala siyang interes. Maaaring isa kayo sa ganon. O kaya naman, inaasar niya kayo. Na pabuska niya sinasabi, ikaw na naman, pastora. Ayun na naman yung sinasabi mo. Lalo na kapag nagsishare kayo ng kaligtasan. Or worse, maaaring isa ka sa nakakaranas ng pag-uusig dahil sa iyong pananampalataya na yung mismo mong asawang lalaki ang pumipigil sa'yo na sumamba sa Panginoon, na magpatuloy sa pananampalataya. Kung gayon, paano mo madadala sa Panginoon? Gayong ikaw ay nasasadlak sa ganitong mahirap na sitwasyon ng asawa mong lalaki. So makikita po natin ang kasagutan in verses 1 and 2. Ang sabi po doon, basahin natin, gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kaniyang asawang babae, sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Nakita niyo po, mga kapatid, ano yung strategy, ano yung instruction ni Apostle Peter? Paano ninyo mahihikayat yung mga hindi nyo mananampalatayang asawang lalaki? May kinalaman po yan sa ating pamumuhay. Meron po yung kinalaman sa ating pag-uugali. Sa talata pong ito, makikita po natin ang isang napaka-epektibong paraan upang madala niyo po ang mga hindi nyo mananampalatayang asawa kung kayo po ay mananampalataya na. Ang paraan daw po ayon sa talata ay sa pamamagitan ng pagiging mabuting asawa o pagkakaroon po ng magandang ugali. Lahat po ba kayo dito magaganda ugali?
Wala na akong sasagot. At nagsisimba ho tayo, masama akong magkasala. Hindi pa biro lang. Alam ko po, hindi man perpekto. Hinisikap natin, binabago tayo ng Panginoon araw-araw. Mahalaga po yan, mga kapatid, yung pagkakaroon ng mabuting asal, mabuting ugali, lalo na sa harapan ng ating hindi mananampalatayang asawa. Sabi nga po ni Pastor John MacArthur, let me quote him, sabi niya, "The loving, gracious submission of a Christian woman to her an unsaved husband is the strongest evangelistic tool she has." The strongest evangelistic tool she has. So yung mapagmahal at mabibiyayang pagpapasakop daw ng isang Kristiyanong babae sa kanyang asawa na di mananampalataya, ang pinakamabisang gamit daw na meron siya upang madala ang kanyang asawang lalaki sa Panginoon. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Mga kapatid po na kababaihan, mahihirapan po kayong dalhin sa Panginoon ang inyong asawang lalaki kung masama ang inyong pag-uugali. Real talk lang po, mga kapatid. Ulitin ko po ha, mahihirapan po kayong dalhin ang inyong mga asawang lalaking hindi mananampalataya kung masama po ang inyong mga pinapakitang pag-uugali. Hindi nyo sila madadala sa Panginoon kung palagi nyo lang silang bubungangaan, inaaway at binabaliwala. Hindi po ganyan yung tamang strategy na tinuturo ng salita ng Panginoon. Hindi natin sila dadaanin sa pagmamaktol o pagtatampo kapag hindi sila sumasama sa inyo sa simbahan. Amen po ba, mga kapatid? Hindi po sa ganung paraan, mga kapatid. Hindi natin sila dadaanin sa pananakot na kapag hindi sila nagsimba, hindi natin sila papansinin o hindi natin sila ipaghahain. Ang kailangan po ninyong gawin, mga asawang Kristiyanong babae, ay ipamuhay ang inyong pananampalataya. Ipakita ninyo kung paano mamuhay ang isang Kristiyanong babae na lumalago sa aral ng Panginoon. At ganyan din po yung strategy natin kahit wala pa po tayong asawa. Halimbawa, may mga tao dito na may mga kasamahan siya sa pamilya na hindi pa mananampalataya. Halimbawa, si Krisya, mga kasama niya sa bahay, hindi pa mananampalataya. Gayon din, anak, mahalaga na mamuhay tayo ng nararapat o namuhay tayo ng meron pong mabuting pag-uugali para madala natin ang ating pamilya sa church. Hindi sila maniniwala sa ating sinasabi kung hindi ito nakikita sa ating buhay. Alam niyo naman po yan, mga kapatid. Mga kapatid, dapat po tayong mag-ingat sa ating pagsasalita at pamumuhay sapagkat kung hindi, imbis na madala nyo sila sa Panginoon, katitisura nila kayo at sila hindi lalapit sa Panginoon at hindi nyo sila madadala sa Panginoon. In fact, kasama po yan sa ating sinumpaang tungkulin bilang miyembro ng iglesia. Naalala nyo pa po ba yung ating covenant? Yung church covenant? Yung sinumpaan nating tungkulin bago kayo maging lehitimong miyembro ng Logos Sovereign Grace Baptist Church. Doon po sa article number 5 ng ating church covenant, ang sabi doon, sisikapin nating akayin at sanayin sa aral ng Panginoon ang sino mang inilagay niya sa ating pangangalaga at hahangaring madala sa Kanya ang ating kapamilya at mga kaibigan. Sa paanong paraan? Sabi, sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. Ulitin ko, paano daw natin madadala yung ating mga kapamilya, mga kaibigan? Sa pamamagitan ng mabuting halimbawa at pagbabahagi sa kanila ng mabuting balita. Hindi lang po mabuting balita i-share natin, pati yung mabuting buhay. Ipapakita ho natin sa kanila. At sabi po ng talata, kapag daw po ginawa natin ito, mahihikayat nyo daw po ang inyong asawang lalaki na di mananampalataya, kahit daw po hindi na kayo magsalita. Kahit daw po hindi na kayo magsalita. Sila na yung magtataka, ano nangyari sa asawa ko? Simula nung sumama siya sa simbahan na yon, ang laki ng pinagbago niya. Kesa doon sa ano ba naman yan? Nagsisimba nga yung asawa ko, parang wala naman, nagbago. Mas parang lumala pa. I don't think madadala nyo sila sa Panginoon. Ang sabi po ulit sa verse 1, balikan natin. Gayon din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo sariling asawa upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, yung mga di mananampalataya nating asawa, ay
Mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali. Ano daw po? Pamamagitan ng ugali ng kani-kaniyang asawang babae. Now, hindi po ibig sabihin na maliligtas sila kapag inobserbahan lang po natin. Inobserbahan lang po nila yung ating mabuting pamumuhay o mabuting pag-uugali, sapagkat kailangan pa rin nilang marinig ang ebanghelyo. No, yan po ang sabi ng Roma 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. In other words, wala pong ibang kasangkapan ng Diyos para maligtas ang hindi mananampalataya, kundi sa pamamagitan ng ebanghelyo. Wala pong maliligtas kung hindi nila maririnig at masasampalatayanan ng mabuting balita na nagsasabi si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing at ng ikatlong araw ay mabuhay muli. Wala pong maliligtas na tao kahit sino kung hindi nila maririnig po yun. So hindi po ibig sabihin dito ni Pedro na maliligtas sila kapag inobserbahan lang nila yung buhay natin, buhay ninyo bilang mga asawang babaeng mananampalataya. Ano? And take note, mga kapatid, ang ibig sabihin po ng ebanghelyo ay mabuting balita, hindi po mabuting pamumuhay. Kaya meron pa rin tayong kailangang ibalita, meron pa rin tayong kailangang sabihin. And for that matter, i-share sa inyo pong asawang lalaki para po sila ay maligtas. Ganyan din po makikita natin sa Roma 10:17, nasabi doon, Roma 10:17, kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Napansin niyo po yan, hindi buhay, kundi salita ni Kristo. Meron pa rin tayong kailangang salitain sa mga di mananampalataya ninyong asawa upang sila'y maligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo. Ngunit, subalit, datapwat, hindi po magiging interesado ang inyong mga asawang lalaki na hindi mananampalataya pakinggan man lang yung inyong ebanghelyong sasabihin kung masama ang pag-uugali na ipinapakita ninyo sa kanila. Amen po ba? Nakaka-relate po ba kayo? Hindi sila, nag-i-intro ka pa lang. Ano? Love. Ano ba tawag niyo sa asawa niyo? Ramon. Hoy! Ano, hoy ba? Meron matawag ba yung hoy to? Alam mo, meron ako narinig kay pastor eh. Gusto ko lang i-share sa inyo tungkol sa, naku, tingin mo, pagka ikaw ay nagbago na, mapakinggan na kita, baka ganun sabihin sa inyo eh. Di po ba? Nag-i-intro ka pa lang. Ayaw na makinig sa iyo ng asawa mo. Bakit? Ang sama-sama ng ugali mo eh. Kailangan ipakita natin talaga yung pagbabago. Para nang sa gayon, handa silang pakinggan yung ating sasabihin. I think iyan po yung sinasabi dito ni Apostol Pedro. Mahihikayat ninyo ang inyong mga asawang lalaki kung sino mang hindi mananampalataya. Hindi na natin lang pinag-uusapan yung mga asawa ninyong lalaki Kahit sinong hindi mananampalataya na gusto nyong dalhin sa Panginoon, kung maganda yung pag-uugali na ipinapakita ninyo sa kanila. Gusto nyong mahikayat yung inyong kapitbahay na masama ugali sa inyo, pakitaan nyo ng magandang ugali. Ano po? Gusto nyong mahikayat yung anak ninyong masakit sa ulo ng pamilya, pakitaan nyo ng magandang ugali. Ano, maging maingat kayo sa inyong pamumuhay at mahihikayat nyo sila sa Panginoon. Sa gayong paraan, mas magiging handa silang pakinggan ang inyong mensahe, ang mensahe po ng Ebanghelyo. Na nabanggit po ni Apostol Pedro ng yung ilang halimbawa ng dapat ugaliin ng isang Kristiyanong babae sa harapan po ng kanyang hindi mananampalatayang asawa in verses 1 to 2. In fact, meron pa po binanggit in verses 3 to 6, pero meron po akong ibang diin po doon. Gusto ko lang po mag-focus muna dito sa verses 1 and 2. Ang una po na ugali na dapat ninyong ugaliin, halimbawa ng ugali na dapat ninyong ugaliin na ipakita sa inyong mga di mananampalatayang asawang lalaki, magpasakop kayo. Mga kapatid kong kababaihan na may asawa na, sa inyong asawang lalaki. Nakita nyo yun sa verse 1? Gayon din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo, sabi niya, sa inyong sari-sariling asawa. Napansin niyo po yung pagkakasalita, sari-sariling asawa.
Hindi po pagpapasakop kayo sa asawa ng may asawa. Ano yung sa sarili yung asawa kayo magpapasakop. Hindi nyo obligasyon magpasakop sa ibang asawa. Ano po? Pagpapasakop kayo sa sarili ninyong asawa, ang priority ninyong sundin ay hindi yung biyanan ninyo o kaya yung amo ninyong lalaki o kung sino man. Kundi ang asawa ninyong babae. Lalaki. No? Nadudulas tuloy ako asawa ninyong lalaki. Ang dapat ninyong susundin. Ang dapat ninyong pagsasakupan. Hindi niyo po sila aanderin. No? Meron po ba dito nang-a-under ng asawa? Huwag na kayo magsalita. Ano? Meron po. Sabi ko na, wag magsalita Ito ano lang naman, kumbaga nag-aaralan lang naman tayo para matuto po tayo. Lahat naman tayo marami pang diferensya Ano? Kahit naman ang inyong lingkod, nagsasalita ko sa inyo, hindi ibig sabihin perfecto ako. Alam ng asawa ko, marami din akong diferensya. Ang mahalaga, pare-parehas po tayong lumalago, nagbabago sa tulong ng Panginoon. So, ang nakakalungkot po kasi sa kultura natin ngayon, tila yung nagiging norm sa pamilyang Pilipino, parang normal yung babae ang commander-in-chief. Nagiging sunod-sunuran yung mga lalaki. Minsan nagiging katatawanan pa nga No, yung lalaki under nung babae, under na saya. Pero hindi, alam nyo, pag binasa nyo yung Bible, hindi yun ang norm. Hindi yun ang normal na katuruan na makikita natin. Ang sabi po sa unang Korinto 1:3, Efeso 5:22, Colosas 3:18, ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae. Ibig sabihin, ang pinuno ng babae ay ang kanyang asawang lalaki. Ang ulo ng tahanan ay ang asawang lalaki. Hindi po ang babae. Ang commander, hindi po si Mrs. Minsan natatawag ng mga lalaki, sasabihin ko muna, hindi makapag-desisyon sa sarili niya. Sasabihin ko muna kay commander. Hindi po. Sa Bible, ang commander si Mr. Amen po ba, Kuya Bando? Tayo. At yan po hindi lang naman kasalanan ng mga babae. Kaya sila yung nagiging commander, na sila yung nagte-take ng role ng leadership. Kaya po nagte-take ng role ng leadership ang mga kababaihan kasi may tendency po tayong mga kalalakihan na maging passive o walang ginagawa o mag-go with the flow na lang at hayaan na lang natin ang asawa natin mag-assume ng responsibility. May kasalanan din po kaming mga lalaki doon. No? Kaya nagte-take charge yung mga asawang babae kasi ayaw magpaka-leader ng mga lalaki. Yan po ang problema naming mga lalaki, sinasama ko po yung aking sarili. Kaya dapat yung mga lalaking naririto, para kilalanin kayong leader ng inyong tahanan, magpaka-leader kayo sa inyong mga tahanan. Okay po? So may mali sila na nag-a-assume sila ng authority, pero minsan hinihingi na ng pagkakataon kasi ayaw niyong mag-assume ng authority. Ayaw nating mag-assume ng responsibility. Dapat po tayo yung magmuno sa ating tahanan. Hindi po dapat natin hinahayaan maging ganon, mga kalalakihan. Trabaho po natin ang pangunahan ng ating pamilya. Yan po role na ibinigay sa atin bilang mga kalalakihan ng Diyos. Ang pamunuan ng ating pamilya, ang may final say sa decision ng ating tahanan ay dapat ang mga lalaki. Amen? Ayan, narinig nyo i-record nyo mga kalalakihan Ang may final say, as far as the Bible is concerned, ay yung mga kalalakihan. Paano po pagsablay yung desisyon? Mamaya pag-aaralan po natin yan. But gusto ko munang ma-establish yun. Ang norm sa Bible, ang may final say, ang head ng family ay ang lalaki. Ang dapat na susunod kung saang direksyon, ang tatahakin ng ating pamilya ay ang mga lalaki. Ang leader po ng tahanan ay hindi ang mga babae, kundi ang mga lalaki. Mga kababaihan, makinig po kayo sa akin. Respetuhin po ninyo ang inyong mga asawang lalaki bilang inyong mga leader. Ganun niyo po ba tinatanaw yung mga lalaki ninyong asawa? Leader po sila ng inyong mga tahanan. Kumbaga sa kaharian, sa maliit ninyong kaharian, sila yung hari. So, mga kalalakihan, again, ang atin pong paalala, magpaka-leader po kayo sa inyong tahanan.
At sikaping madala po sa maayos ang inyong pamilya dahil tayo po ang may pangunahing responsibilidad doon. Masarap pong marinig yung salitang leader. Leader ako ng pamilya. Pero meron yung kaakibat na malaking responsibilidad. No? Sablay ng buong pamilya. No? Pagkabigo ng buong pamilya. Kaya dapat maging maingat po tayo sa ating pamumuno sa ating pong pamilya. Maliban po sa pagpapasakop, ang mga kababaihan din daw po para madala po nila sa Panginoon ang kanilang asawa ay dapat maging mahinhin at may takot. Verse 2, mahinhin at may takot. Ganyan po yan makikita. Now, ano po ibig sabihin ng isang babae ay dapat pong maging mahinhin o in other translation is pure in conduct. Ibig sabihin, dapat sikapin ng mga babae na maging malinis sa kanyang pamumuhay. O ang ibig sabihin, ang kanyang pananamit ay hindi malaswa. Ang kanyang pananalita ay hindi magaspang. Ang kanyang kilos ay hindi magaslaw. Ibang-iba na po sa mga kababaihang nakikita natin ngayon sa Facebook at sa mga TikTok. Malayong-malayo. Ibalik po natin yung tunay na ibig sabihin ng pagiging babaeng Pilipina. Hindi tayo ganyan, hindi kayo ganyan, ano? Hindi pala ako kasali. Hindi kayo ganyan. Nakilala mga babaeng Pilipina, 'di ba? Hindi tayo liberated. At lalong-lalo na bilang mga babaeng Kristiyano. Ano po? Yung salita po ditong takot sa verse 2 ay hindi po pumapatungkol sa pagkakaroon ng trauma o takot masaktan. Hindi po 'yun ang ibig sabihin nun. Ito po ay takot na pwede nating i-translate na pagiging respectful o nagbibigay galang ka. Ibig sabihin, ginagalang niya yung kanyang asawang lalaki. Hindi niya to binubulyawan, hindi niya to pinagdadabugan, o hindi niya to sinisinghalan. Sinusunod niya ang mga iniuutos nito. Hindi niya binabandera ang kahinaan ng kanyang asawang lalaki sa iba. Amen po ba kayo, mga kapatid? Ito din po, malungkot na naobserbahan ko sa maraming kababaihan ngayon. Minsan, ang topic po sa kanilang pagkikismisan ay ang kanilang mga asawa. Malungkot. Hindi po dapat ganon. Na para bagang enjoy silang pag-usapan ang bawat kahinaan ng kanilang mga asawa. Minsan, binababa po nila ng gusto yung kanilang mga asawa para lang maitaas ang kanilang sarili. Well, wag po ninyong ugaliin na magkwento, mga kapatid, ng mga masasamang ugali ng inyong asawa. Kahit totoo yun, wag nyo pong ikakwento, lalo na sa inyong mga magulang, lalo na sa tuwing kayo nag-aaway, dahil sinasabi ko po sa inyo, bati na kayo, hindi pa sila bati ng inyong mga magulang. Ano po? Kung hanggat maaari, ang away na mag-asawa ay away na lamang po ninyong dalawa. Amen po ba? Nakakaintindihan po ba? Kung may nagagawa namang kamalian si Mister, wag mo siyang itama publicly dahil mapapahiya po siya. Ituwid mo siya ng kayong dalawa na lamang po. Eka nga, praise in public, correct in private. Dapat po ninyong bigyan ng mataas na respeto ang inyong asawang lalaki, kaharap man po siya o hindi. Uulitin ko po, kaharap man po siya o hindi. Kayo po dapat ang pangunahing protektor ng reputasyon ng inyong asawa at hindi nangunguna sa pagsira nito. Amen po ba? Mga kababaihang babaeng Kristiyano, kayo po ang pangunahing protektor ng reputasyon ng inyong asawa. Hindi po ang pangunahing tagasira nito. So yan po ang unang pinakamagandang regalo. Nag-agree po ba kayo, mga kalalakihan na narito? Gusto niyo po ba ng ganong regalo? Yung malapit kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng mabubuting ugali ng inyong asawa. So I think kahit hindi kayo sumagot, iyan po ay gusto nyong matanggap. Ang madala sila sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakita ninyo ng magandang pag-uugali. Pangalawa at panghuling regalo na pwede ninyong ibigay sa kanila ay mag-focus kayo sa pagpapaganda ng inyong kalooban kaysa panlabas na kaanyuan. Ulitin ko po, mga kapatid, baka di nyo narinig. Yung panghuli ay mag-focus kayo sa pagpapaganda ng inyong kalooban kaysa panlabas na kaanyuan. Halos parehas lang po ng una kong sinabi, pero may iba pong emphasis dito, mga kapatid. Ang una po ay evangelistic. Ang pangalawa po ay may kinalaman sa inyong personal sanctification. Kung paano po kayo lalago sa inyong buhay
pananampalataya, kung paano kayo mamumuhay ng kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Pansinin niyo po yung banggit muli in verses 3 to 4. Ang sabi doon na wag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Verse 4, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Sa mga talata po ito, makikita po ninyo mga minamahal, ang pagtuturo po ni Apostol Pedro na huwag masyadong mag-focus ang mga kababaihan ng pagpapaganda ng panlabas na kaanyuan, kundi mas mag-focus sila sa pagpapaganda ng kanilang kalooban. No? Now, hindi ko po sinasabi na mali na mag-ayos. No? Hindi po masama yon. Makikita nyo mamaya. Ang sinasabi lang mo dito ni Pedro, mas priority natin yung kagandahan pang loob. Okay? Yung pagpapahiyas po ng buhok dito, o yung sa English ay braiding of hair, ay pumapatungo sa pagtitirintas ng buhok na ginagawa naman po ng mga kababaihan ngayon para magpaganda. Yung pagsusuot naman po ng hiyas na ginto, yung pagsusuot ng mga alahas, o yung pagbibihis naman ng maringal na damit, o yung pagsusuot ng mga elegante at mamamahaling kasuotan. Ito pong lahat, mga minamahal, ay pumapatungkol sa pagpapaganda sa panlabas na kaanyuan ng mga babae. Pero hindi po binabawal ito ni Apostol Pedro yung pag-aayos po ng ating mga katawan. Lalo na po kung hinihingi ng pagkakataon. Na mahirap naman pupunta kayo sa halimbawa sa formal gathering. Kamukha ng pinuntahan namin ni Mrs. Tapos naka-short lang ako, naka-sando. Siyempre, nire-require na mag-ayos. No? Depende sa pagkakataon. So, halimbawa sa atin, nasanay tayong simple lang, tapos may magpupunta dito, naka-coat and tie. Ano yun, siya lang yung naiiba. Ano po? Depende sa hinihingi ng pagkakataon. Pero hindi po masama, mga kapatid. Huwag niyo pong maipagkamali. Baka mamaya, si Sister Ceci, tanggalin ko na yung relo ko. Bawal pala, sabi niyo. O kaya, may mga ganong relihiyon eh. Hindi po ganon ang ibig sabihin. Ang point lang po dito ni Apostol Pedro, hindi po dapat ang focus lang ng mga kababaihan, yung panlabas nilang kagandahan. Ano? Kundi yung panloob na kagandahan. Okay, sabi po sa verse 4, ulitin ko po, kundi ang pagkatagong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Kumpara daw po sa kagandahang panlabas, ang mga kagandahang panloob daw po ay walang kasiraan. Therefore, masigit dapat natin itong pinahahalagahan. Ang kagandahang panlabas po ng isang babae ay lilipas sa paglipas ng panahon. Kaya hindi po ito pinakamagandang regalo may bibigay ninyo sa inyong asawa. Kahit gaano po ninyo ayusan ng inyong sarili, darating yung time na kukulubot ang mga kukulubot. Ano? At maglilipas ang kagandahang panlabas. Ngunit ang kagandahang loob po, mga kapatid, yung kabutihan ng puso ay hindi kayang sirain ng katandaan at ng panahon. Ito po yung regalong ma-enjoy ng inyong mga asawang lalaki hanggang sa pagputi ng kanilang mga buhok. At makikita nyo po sa verse 4 na nagbigay po si Apostol Pedro ng halimbawa ng magandang ugaling panloob na dapat mayroon ng mga asawang babae. Ito daw po ay pagkakaroon ng maamo at payapang kalooban. Nakita nyo po ba yon? Ito po ay pumapatungkol sa pagiging kalmado ng mga kababaihan sa anumang sitwasyon ng kanilang kinalalagyan at pagiging kalmado at maamo nila sa harapan ng kanilang asawa. Hindi po sila mabilis mairita kapag mahirap na po ang sitwasyon, bagkus sila po ay payapang nagtitiwala sa Panginoon. Hindi sila nakasigaw ng nakasigaw, na naka level 5 palagi, na hindi sila laging palaban sa kanilang asawang lalaki, hindi sila laging nager. Alam niyo po ba yung nager? Parang gusto lagi makipag-away. No? Ganito daw po mag-ugali ang isang mananampalatayang babae. At makikita niyo po in verses 5 to 6 na binalikan niya yung tungkol sa pagpapasakop ng mga babae sa kanilang asawa, ang lalaki, na nauna na po niya sabihin in verse 1. Hindi niya maiwan yung topic na yun kasi napakahalaga yun eh. Hayaan niyo pong basahin ko po ulit yung verses 5 to 6. Sabi doon, sapagkat ng unang panahon ay ganito naman nagsigayak ang mga babaeng banal na nagsisiasa sa Diyos, yung mga mananampalataya, na pasakop sa kani-kaniyang asawa. Ito yung example.
na gaya ni Sarah na tumalima kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon. Ganon katindi yung pagkapasakop na tinawag niyang Panginoon. Ano? Yung kanyang asawang si Abraham. At hindi lang yun basta pagtawag, ito po talaga yung turing niya kay Abraham na parang kanyang Panginoon. Na kayo ang mga anak niya ngayon kung nagsisigawa kayo ng mabuti at di kayo nangatatakot sa anumang kasindakan. Yan po ay galing sa Genesis 18:22. Doon niyo po makikita na tinawag ni Sarah na Panginoon si Abraham. At makikita niyo dito sa buhay ni Sarah na sinunod niya ang lahat ng sinabi sa kanya ni Abraham. Ginawa niya ang pinagagawa ni Abraham. Pumunta sila sa mga gustong puntahan ni Abraham. Hindi siya nagreklamo, hindi po siya nagrebelde. Daging tapat siya at nagpasakop sa kalooban ng kanyang asawang lalaki. At kung meron man daw po na dapat nagiging palamuti sa kanyang sarili ang isang babae, iyan po ay hindi lamang yung panlabas na kagandahan, kundi yung pangloob na kagandahan. Na makikita po natin yung kanyang pagiging maamo at payapa at pagiging mapagpasakop sa kanyang asawa. Kung gagawin daw po niyo yon, mga kapatid, bilang mga babaeng Kristiyano, tunay nga daw po kayong anak ni Sarah. Hindi kayo kalahi ni Sarah, pero dahil sa pananampalataya at nagiging kaugali niya kayo ay nagiging anak ni Sarah na isang tunay na mananampalataya. Yan daw ay kung nagsisigawa kayo ng mabuti at di kayo nangatatakot sa anumang kasindakan, sabi sa verse 6. Bakit po sinabi yung bahagi na yon, mga kapatid? Di ba kayo nagtataka? Bakit kailangan naming matakot? Ano? At bakit hindi pala namin kailangang matakot habang ginagawa namin yung mga utos na ito? Ito po ay sapagkat nauunawaan ni Pedro yung takot ng mga kababaihan ng panahong ito na maaaring takot nyo rin sa pagpapasakop sa kanilang asawa. Pwedeng naglalaro sa isip nila o naglalaro sa isip nyo ngayon, paano ko sumablay si mister? Ako yung nakakaalam ng tama. Paano kung mapasama kami? Paano kung labag sa aking pananampalataya? Well, kung labag sa inyong pananampalataya, ang inuutos ni mister, klaro naman ang sagot dyan, ang mas may authority sa buhay nyo ay ang Diyos at hindi ang inyong asawa. Hindi supreme yung authority ng inyong asawa. Kung pinipigilan na kayo ng inyong asawa na sumamba sa Diyos, hindi po yan, hindi na yan sakop ng inyong pagpapasakop sa inyong asawa. Kagaya ng sinabi ng mga apostol, nung sila'y pinipigilang mangaral ng salita ng Diyos, kanino kami susunod, sa tao o sa Diyos? Applicable din nyo po yan. So, madali pong sagutin yon. Now, hindi po ibig sabihin na sumunod kayo sa inyong mga asawang lalaki o magpasakap kayo kasi hindi kami nagkakamali. Alam ninyo lahat na maraming beses nagkakamali kaming mga lalaki. No? Sabi nga nila, biro nga eh. Yung babae naman kasi yung laging tama. Hindi biro lang yun, ano? Pero yung mga lalaki daw, talaga naman, marami din pagkakamali, gaya ng mga babae. Ang diin po dyan, mga kapatid, hindi dahil sila hindi nagkakamali o kami ay hindi nagkakamali. Ang diin po na talata dapat ang mga babae ay handang magpailalim sa desisyon ng kanyang asawa. Sabi ko nga, ang mister ang may final say sa pamilya. Now, kung sa tingin ninyo may mali sa desisyon ni mister, pwede kayong magbigay ng inyong payo. Pwede kayong magbigay ng inyong insight. Ano, sa tingin ko, love, sa tingin ko, honey, maling i-invest mo yung iyong pera sa sa online sabong. Kung saan man, Kasi yan delikado tayo dyan Pero hanggang dun lang. Sa dulo at sa dulo, hayaan nyo yung asawa ninyo na magdesisyon. Minsan, natututo din po ang mga asawang lalaki sa kanilang pagkakamali. Bigyan nyo sila ng room to learn. Bigyan nyo sila ng room to improve. And sometimes, that requires failure. No? Nagkakamali minsan para matuto. At sana matuto ang mga kalalakihang naririto. Pagka nagkamali tayo, learn to say sorry. No? Huwag tayo magpakatigas. No? I-admit, hindi nakakawala ng respeto, mga kapatid, pag ina-admit mong mali ka. No? Mga kalalakihang naririto, even mga kababaihan. No? Minsan hirap tayo mag-sorry kasi ang taas ng pride natin. Hindi nakakawalang respeto pag sinabi mo, nagkamali ako ng desisyon, honey. Nagkamali ako ng desisyon. Patawarin mo ako. And next time, aayusin ko na. So, bigyan po natin sila ng room to learn and improve.
Ang mahalaga po, alam ninyo ang role ninyo bilang mga asawang babae ang magpasakop sa inyong asa-asawang lalaki. No? So dyan po natin tatapusin mga kapatid. Nag-overtime po tayo yung pinakamagandang regalo ni Mrs. kay Mr. lalo na po ngayong Father's Day o kahit hindi po sana Father's Day. Sana po ay natutunan po natin ito. And next week, pag-aaralan naman po natin yung maikling pag-ubili ni Pedro sa mga kalalakihan. So ngayon, ang target audience natin primarily ang mga kababaihang babaeng may asawa. So mga kababaihan, wag po kayo mag-alala. Next week, ibabawi ko kayo. Kakausapin naman po natin yung mga kalalakihan. At kung wala dito yung asawa nyo, I encourage you na dalhin nyo sila dito para matutunan nila biblically kung ano po yung kanilang responsibility and role bilang head ng family. So sa ngayon po, since Father's Day naman, gusto ko lang pong i-emphasize sa mga asawang kababaihan dito, o yung mag-aasawa pa lang, na ang pinaka magandaan na pwede nating iregalo sa kanila, sa mga asawang lalaki, ay ang madala sila sa Panginoon para maligtas at ang maganda ninyong pag-uugali. At wag po kayong mag-alala, mga kapatid, next week, Lord willing, kung hindi pa bumabalik ang Panginoon, paalala po natin ang responsibility ng mga babae. At wag po kayong mag-alala, mga kapatid, sa maaaring sinasabi nyo, ang hirap naman, maging Kristiyanong asawa. Wag po kayo mag-alala, binigyan kayo ng Holy Spirit ng Panginoon na nananahan sa inyo that will enable you to fulfill His will. Magbibigay sa inyo ng kakayanan upang gawin ang kanyang kalooban. Purihin po ang Panginoon.